pambili. So, naka-search ka po ba ako? Opo. Hindi Hello? pala makakasagot. Ayun, okay. So ito po, pagdating po sa tinatawag na cryptocurrency, ang unang-una pong alam ng tao yung tinatawag po na Bitcoin o BTC. Nung nag-start po yung BTC, nung na-introduce po yung BTC, halos wala po gaano ang naniniwala. Kasi digital money, yung tinatawag na digital money. First time na ma-introduce yung sinasabi yung Bitcoin. So nag-umpisa sa maliit na halaga, tapos nung tumaas po ang value, marami na po ang gumawa ng mga crypto. So pag sinabing crypto, ang dami po yan. So ang kilala lang ay tinatawag na BTC. Okay? So Bitcoin. So ngayon, ang Amerika po, so ang dami pong mga na-create na mga iba't ibang klase na mga crypto token. Ito po yan. So marami po yung mga iba't iba ang founder po naglikha o gumawa ng kanilang mga crypto. So kung titingnan po natin, so halos international ang mga gumawa ng mga mga tinatawag na mga token. So, ang good news po sa ating opportunity na isi-share ko po sa inyo, ito po yung ating pwedeng ipagmalaki, yung sinasabing gawang Pinoy. So, ang F3 token po na Financial Freedom Fighter Wallet, Financial Freedom Fighter. So, ang may gawa po ay Pinoy. Kaya ito po yung Pinoy token. So, si Pres Mark Ugasan po ang nakagawa po ng itong Pinoy token. For the first time in history sa Philippines na kung kauna-unahan na gumawa ng token na meron pong tinatawag na crypto wallet. Marami na po ang nagsipaglabasan ng mga token. Ang kaibahan po, wala silang tinatawag na sariling crypto wallet. So, sinaswap sa tinatawag na Trust Wallet, MetaMask. Samantalang dito po sa Freedom Fighter Wallet, pwede na po tayong makapag-swap. Ang good news, yung ating F3 token po, nakadeploy na po yan sa tinatawag na blockchain. Ibig sabihin, pwede nang makabili. Compare doon po sa mga nauna, siguro yung iba naka-experience na dito, yung mga nauna na nagsilabasan ng mga token na yan, merong sinasabing pre-sale, binibita nila na wala pang halaga, wala pa sa blockchain. Samantalang dito, dahil ito po ay nasa Freedom Fighter Wallet na, so hindi po madaya. Kung magkano kasi tumatas ang value, may calculator na. Kasi halimbawa, ang iba, hindi pa rin, kumbaga, kung wala pang sa market, wala pa yan sa blockchain, hindi pare-parehas ang bigayan. Kung ilan ang ibibigay sa 1,000, kung hindi, magkano ibibigay sa 3,000. So, samantalang dito, parehas. Hindi siya madaya kasi mayroong calculator. Itatype lang po natin doon sa ating Freedom Fighter Wallet yung amount at makikita na po doon kung ilang F3 token ang katumbas nung amount na binili. So, wala po siyang daya. Ang good news, sa iba po mga gumawa ng mga F3 token nasa platform, samantalang itong F3 token natin ay nasa wallet natin. Habang nasa wallet lang, kumikita. Grabe no? Kung para ito sa GCash, parang nag-cash in ka lang. Kaya lang, tumutubo. Dito sa Freedom Fighter Wallet, sa GCash, pag naglagay ka ng 1,000, 2,000, 3,000, of course, yung pera mo nasa GCash Wallet. Pero hindi yan tumataas. Pero dito, yung nilagay mo na pera na ginawang F3 token, so yun po ay lumalaki. And good news, marami na po yung naka-experience na yung mga nilagay nila dito ay lumalaki. At isa pa, pangmasa po ito. Kaya palakpakan po natin dahil mayroong isang Pinoy na gumawa ng F3 token na ito po ay para po maibsan ang kahirapan ng mga mamamayang Pilipino. Kung hindi mabigyan ng solusyon yung mga problema, at least mayroon po na ordinaryong tao na kung saan ay nag-iisip, naghahangad, paano siya makatulong sa mga mamamayang Pilipino na pwedeng kumita using the
Freedom Fighter wallet just to buy and hold ng F3 token. Ganun lang po kasimple dito ang kita. Ito po, ang gagawin lang po, para tayong kumita dito sa opportunity na ito, ang gagawin lang po, lahat ng nasiran about itong opportunity, ang first step po, mag-download lang po tayo ng tinatawag na Freedom Fighter wallet. So yung wallet na yan, crypto wallet, ang nilalagay dyan crypto. Ang nakapaloob sa Freedom Fighter wallet dyan ay crypto ng F3. BNB at USDT. So, yun po yung nilalaman ng crypto wallet. Kumbaga, ang asset dito, crypto. Kumbaga, halimbawa, pagdating kasi sa mga wallet na pakaraming klase, may Trust Wallet, SafePal, MetaMask, o kung ano pang mga wallet dyan, ang nilalagay doon mga crypto wallet. Pagdating naman sa cash, fiat money, marami pong mga ATM, BNB, BPI, BDO, Land Bank, anong nilalagay doon? Pera. So ito naman, crypto wallet na ang nilalagay ay crypto. At ano ang crypto? Dito, sa wallet na ito. Yun po yung F3 wallet natin. Freedom Fighter, Financial Freedom Fighter. Yung F3 token. So ngayon, mag-download lang po tayo ng ating F3 wallet. Ang tanong, anong gagawin? Ano yung step? So, paano ba tayo kikita rito? So, simple lang po. Hindi ito kagaya ng ibang mga networker na mahirap gawin. Simple lang. Ang gagawin mo lang po rito para ka kumita, once na ikaw ang nakapag-download ng F3 wallet, mag-buy and hold. Dalawa lang ang kita dito, paano ka kikita, buy and hold, or maging traders ka. Yan dalawa lang. Either na ikaw ay maging holder ng F3 token, ibig sabihin, bumili ka lang, o hindi ka nag-invite, wala ka bumili ka lang, as long nakalagay dyan sa yung wallet. Tapos yung isa pa is yung trader. Ano yung trader? O ikaw ay bumili, bukod sa, kaya nga dalawa ang account ko, meron pa akong para sa pang-hold lang, at meron pa akong isang account na pang-binta. So, kasi may sasali, saan sila bibili ng token, paano malagyan ng kanilang wallet, yun po yung traders. Ako na merong ito token, pag meron akong invite, so, papasahan ko sila ng F3 token kung magkano yung gusto nilang kapital na umpisahan. Good news. Hindi po mahal ang para makapag-umpisa pangmasa. No, pangmasa. Dito ang tanong, nakadepende sa iyo kung magkano ang gusto mong kitain. So siyempre, kung maliit ang iyong pinuhunan, kikita pa rin pero maliit kumpara sa malaki. So ibig sabihin, pangmasa, pwede ka pang makapag-start sa maliit. Kaya kung halimbawa, kung ikaw yung tipo na tao na medyo duda pa, yung nag-aalinlangan pa, pwede ka mag-umpisa kahit 100 pesos, kahit 50 pesos. So kinabukasan, makita mo na talagang ma-amaze ka na yung 50 pesos mo mayroong nadagdag sa value ng token na binili mo. So kita mo, pagbukas mo sa iyong wallet, so makikita mo dito yung tinatawag na hold, yung binili, yung total na binili mong F3 token. Halimbawa ito, meron ako sa ngayon na total na 153,258 na hold. Yan, ito po yung wallet ko na naka-hold. Yan. So, kung sa dollar yan, ang amount na po yan ay 3,246. Yan po yung katumbas ng 123,258. So, kaya ang tanong dito, magkano o ilan ang gusto mo na F3 token na i-hold? Ikaw po ang magdi-decide. Nasa sa iyo kung ilan ang gusto mo na i-hold. So, pwede kang mag-umpisa sa maliit at padagdag ng padagdag para dumami yung iyong naka-hold. So, dito po sa ating wallet, pwede po tayong mag-multiple account. Kagaya rito. So, ito yung aking main account na pang-hold. Ito naman yung trading wallet. So dito sa trading wallet, dito ako lagay ng F3 token ko na pang-binta.
Okay? Tandaan po natin ha, iba po pag ikaw ay holders lang kaysa nagtitrade ng wallet. Yung traders yan, ibig sabihin, bumili ako, para simplihan natin, yung FT token product, bumili ka, binenta mo. So, kada binta mo, kumikita ka. Halimbawa, itlog. O, bumili ka, mayroong 500 na itlog, may tubo na piso. Pag 500 na binta mo, ibig sabihin, may kita ka na 500. Ang product dito, FT token. Pag bumili ka ng FT token, dahil sa maaga kang bumili, kahit ang bili mo ay 1,000, tapos yung susunod na bibilihan, iba na po yung bilang ng token na marireceive niya. So kung ikaw nag-supply, so meron kang tubo, meron kang kinita. Yun yung trading, traders. So kung ikaw ay trader na, stockholder pa, kumita ka sa pag-trade, tapos yung account mo sa hold, kumikita rin. Kasi anong mangyayari sa traders? Halimbawa, nabinta mo na yung itlog, kung ilang tray yan, kumita ka. Ikaw ulit kikita, kailangan mong bumili uli ng itlog para may ibinta ka, kikita ka ulit. So, kailangan, ang gagawin ko, once na mabinta ko ng FT token, bibili ako sa blockchain ng token para mayroon din ako ibinta. So ngayon, good news. Yung mga holders, kahit hindi nagbibenta o kahit hindi sila nag-invite, kami mga traders, dahil kami ang bumibili doon sa blockchain, lahat ay nakikinabang. Ang invite para sa inyo ito. Ang iba kasi talagang hirap na mag-invite at minsan ayaw na talagang mag-invite. Yung iba para ka kumita, kailangan ka magbenta. Dito, mag-hold ka lang. Buy and hold ng iyong crypto token na X3. Pag nilagay mo rito, sure kikita yan. Ang maganda po rito, wala po kami promise. Yung binibigay. Magkano ba ang kikitain ng araw-araw? Hindi po pare-pareho. Yan po ay nakadepende sa total sales kada app. Nung naglagay siya, nung una, paglagay niya 50 pesos, ang kinita ng 1,000. Yung isa naman, kinabukasan siya bumili. Imagine, yung 1,000 niya, parehas naman, baka mas kunti na nga yung value ng token niya eh. So, kasi yung isa nauna. Pero alam mo kung magkano kinita nung halagang 1,000 na binili niya? 124. Grabe no? Hindi parehas yung kinikita mo araw-araw. Ito pong crypto, mayroon po itong tinatawag na exponential growth. Pwedeng ang kita mo ay mag times 2, times 3, times 4, times 5, ang even maging times 100. Kasi nakadepende. Wala. F3 Ipon Challenge. Yung F3 Ipon Challenge siya, naglalagay ako sa isang wallet ko na 20 pesos. Yung pang-anim na araw ko, dapat, ang total lang yun sa peso is 120. Alam niyo po, yung 120 naging 200 plus na. Okay, so paki-ano na lang po, no? Unmute yung ano. Okay, so yun po, no? Hello po, paki-mute lang po. Okay, Baka dadaan lang po, no? Okay, ito po. Makikita po natin. Ang tanong naman dito, paano po ba natin mamomonitor na talagang tayo'y kumikita diyan na walang ginagawa? Every day, sa gabi, paggabi, i-type nyo lang po yung total balance na inyong FT token. Halimbawa, ito, 156,333. Para malaman mo po kung ano ang amount yan sa piso at dollar, itatype nyo po dito. Yan, pag tinype mo dyan, i-click mo yung check dito sa ibaba, lalabas na po yan kung magkano sa piso at magkano sa dollar. Tingnan nyo po. Talagang na-excite ako dito kasi wow, ang sarap ng feeling na araw-araw ay kumikita. Ito po yung tinatawag na passive income. Kita lang ito sa hold, bukod ba yung sa trading. Grabe. Kaya sabi ko, mabilis dito. Tingnan mo ha, October 7.
October 7 ito. Ito, October 9. Nabawasan pa nga ito. Ito, 156 ang balance. Ito, nabawasan pa. Pero tingnan mo, yeah, 72 days. Oh, from 2,363, ito po. 2,800 na kung sa piso. Magkano yung dinagdag niya? Alam niyo po kung magkano nagugulat ka talaga minsan napapaaga nga minsan nagising para sumilip lang eh. So ngayon po nasa 3,200 na po. Ito kung ito ay ano ha, kung ito ay kahapon 9 PM nilalagyan ko yan, ini-screenshot ko yan. Alam mo kung tinignan ko kanina. So imagine saan ka pa? O nasa bahay ka lang. Okay lang ba yun? Kita ka ng $333 in one day? Maganda o maganda? Ay, wala akong participan. So, yun lang po. So, simple lang po rito. Maganda! Hindi na po natin patatagalin. Ang gagawin nyo lang po rito, no? Maganda po. Walang kahirap-hirap. Ang gagawin nyo lang, bumili lang kayo ng April token, i-hold nyo. Okay, kita yan. Ngayon, kung gusto nyo pang kumita, edi kung marunong kayo, ibig sabihin, trade kayo, ibig sabihin, mag-invite kayo. Kasi pag may invite kayo, parang ganito, naglalako ka ng paninda, wala kang items. Maganda, pag nagsishare ka, mayroon kang April token, na hold para pasali, ikaw na mismo ang papasa. Parang, kumbaga sa traditional networking, stackis ka. Anong ini-stack mo? April token. Nabili mo yung token ng maaga-aga pa, so ibig sabihin, marami pa yung nabibili, parang bultuhan. Dahil na una kang bumili, bulto, yung marami ang nabili mo. Tapos yung sumali na sila, so mas kukunti yung ibibigay mo sa kanila, pero ang amount 1,000. Hindi nakaparehas. Halimbawa, kung bumili ka ng 1,000, so tapos yung kinabukasan o 3 araw, pag silang yung invite mo, so iba na ang total ng bilang ng kanilang April token na matatanggap sa 1,000 na binili nila at binili mo noon. So yun yung tinatawag na trading, kumikita ka. Ngayon, sabi ko nga, kung ayaw mo ng invite, wala namang problema. Kikita at kikita yung token mo na nakahold. Kaya lang ang kitaan magkaiba. No? So ito pa. Proven and tested. Lahat guys na nandirito. Ito na yung chance na kayo ay kumita. Huwag nyo na po itong panagpasin. Kasi proven and tested. Marami na po ang nakapag-withdraw. No? Marami na po nakapag-withdraw. So dito po napoprotektahan po natin yung community na kung maari na mag-P2P na lang. Halimbawa, kung mag-withdraw ka, kung sino nag-invite sa'yo, ipapalit mo, ipapasa mo lang yung crypto mo sa upline mo, tapos siyang magbibigay siya ng cash para hindi po bababa ang value ng April token. Paano ba tumataas ang value ng April token? Pag bumibili sa blockchain. Ngayon, paano bababa yan? Pag binta sa blockchain. So, ang gagawin natin, sa halip na ibibinta nila, sa tao mo na lang ibinta. O, nakatulong ka na, kumita ka pa. O, saan ka pa? Ang sarap ng feeling, nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan natin i-peer-to-peer person para proteksyon doon sa mga members na hindi naman nakakapag-invite, nag-hold lang. So, para kung sino yung bibili, ay mag-a-add uli siya, bibili uli sa blockchain. Kagaya ko, dahil ako ay trader, na ibenta ko ng April token ko, ay masipag ako mag-invite. Ay ano pang ibibenta ko? Hindi ko nga, kung sa akin nga, ayaw kong bawasan yung nakahold ko. Kung maaari nga, magdagdag. So anong gagawin ko? Bibili ako sa blockchain ng pambinta. Ngayon, pag nagbinta, bili ako sa blockchain, tataas uli ang value. Maganda o maganda? So, yun po yung opportunity na mayroon dito. Kaya, protektahan po natin, tulungan na, reach out po natin. Ito, kung ikaw po yung tipo ng tao na may capacity na, ang sarap po ng feeling na nakakatulong. Meron po sa pagkain na tinatawag na pag nagbibinta ka, masarap ba yan? O hindi, pa-pre-taste ka, kahit sabihin mo
sabihing masarap, hindi nila malalaman kung masarap yun kung hindi tikman. O magpa-taste ka. Tingnan nyo po ang malalaking company, big company, even sila ay kilala na nag-advertise pa rin sila. So dito, kung ikaw naman ay may capacity na mas maraming token mo, magbigay ka, sabihin, mag-download ka ng free wallet, bigyan kita ng $2 o para makita na nila. Alam mo, meron akong hindi kakilala sa Facebook. Naghaw. Binigyan ko ng $2 na amaze. O, kinabukasan, nag-send ng 5,000. O ngayon, paano kumita? Pwede sa akin bumili ng free Pamute lang token. po, pamute. Patingnan lang po yung ano nyo po, pamute. Ganun lang po. So, ito, ang sasabihin ko lang sa inyo guys, proven anti-seed na po ang kitaan. Ngayon, nung nag-uumpisa po ang Bitcoin na hindi lang pinawan, imagine ang Bitcoin, even 7 million, may bumibili pa rin. Yun yung tinatawag ng mga stable coin, ka-crypto, mga Ethereum, pero hindi lang, wala tayong capacity na makabili ng ganon. Ito na po yung opportunity natin na tayo ay makasabay. Kasi bakit? Piso lang. O, parang ang isang token, ang iba nga eh. Kikita mo ang BNB, nag-start kami sa Rain BNB. 36,000 lang. Ngayon, 72,000 na. Kaya ang pinag-uusapan dito, dapat maintindihan ninyo, pag 10 piso, ang halaga na Ether token, ang tanong, ilan ang hold mo? Yun ang, yun ang tanong dito. Ilan ang hawak mo na Ether token pag ito'y nag-10 piso? O pag halimbawa, ito'y nag-100 peso ang isa. Possible ba? Ay, ang iba nga, 1,000 na eh. Ang pinag-usapan lang natin, 100 eh. Oh, ay ba 1,000 na, ang iba milyon na. Kaya papunta tayo doon. Palagay natin, mag-100 peso ang isa. Ang tanong, ilan ang nasa wallet mo? At dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa ating lahat dito. Lahat dito kikita talaga. Pero mamili ka. Ano ang gusto mo? Yung kikita ka lang o yayaman ka? Yung kikita, ito yung klase ng tao na gusto lang yung kita. Naglagay ng 1,000, tapos pumalo yung 1,000 ng 5,000, bininta na. So, ibig sabihin, nagtira, kunti na lang tinira. O, kumita siya. O, ay tumaas pala. Manghinayang siya. Sayang hindi ko sana bininta. Kasi yung isang token umabot pala ng pumatak pala ng 100 pesos o 500 pesos, kumunti na. So kumita siya. Kasi ang kapital nga naman niya 1,000 tapos naging 5,000. Winidraw niya yung 4,000, nag-iwan na ng 1,000. Oh, at least kumita na. Oh, kikita pa rin pero malit yan ang sabi. Ano ang gusto mo? Kikita ka lang o yayaman ka? So, kaya mag-isip-isip. As long na meron po tayo na capacity na i-hold, mag-hold po tayo. Ngayon, ang maganda po kasi dito, hawak mo ang pera mo. Compare doon sa mga platform, naglagay sila ng $100, $50, nakalakin bago mo ma-withdraw. Kung may minimum withdrawal pa. So dito, anytime nagkaroon ka ng emergency, pwede mo nang ma-withdraw kagad kasi hindi yan napunta sa CEO, hindi yan napunta sa platform, nasa wallet mo lang, parang nag-cash in ka lang. Okay, so guys, so kayo po na nandirito sa mga first time na na-invite sa opportunity, ipinapakita lang po sa inyo itong opportunity na napakaganda. Pero kayo ang magde-decide kasi magkakaiba tayo eh. Sa amin maganda ito. Ewan ko sa inyo, baka mamaya yung iba palang participant, kung paano ako na-excite, mas ma-excite pa pala kayo. Okay, so thank you so much sa lahat po ng nag-attend po dito sa ating participant. So, mag-ano na po tayo sa ating mga question. So, mas gusto namin, maliit lang yung presentation, maikli lang, para kung mayroong mga katanungan at nandito si Coach August o sasagutin namin sa abot kaya yung lahat ng inyong mga question. Okay, thank you very much po. Ayan, no? Bali, napakaganda. Sino ba hindi na-excite yan? Pwede na magbukas ng mic. Kasi ako talaga, very excited ako na hindi na magiging silent night ang aking December. At magiging na talaga, joy to the world. Napakaigsi ng ating presentation, no?
Pero malaman, ang napakaganda ko narinig talaga, yung tinanong na ano ba gusto mo talaga? Kumita ng malaki o yumaman? Tandaan nyo mga partner, magkaiba talaga yun. Pero pag una mo narinig, parang parehas. Yung tinatawag na pagkita ng malaki, tama, kumita ka ngayon, 1,000, yung 1,000 mo, nag-10,000. Withdraw mo agad, 10,000 na yun, malaking kita. Pero pagdating na lumaki na yan, naku po, sayang. Yung 1,000 ko pala, hindi lang 10,000, magiging 100,000. Kaya, ibig sabihin, kung ikaw po nakikinig talaga, dun sa mga may experience na, mas gugustuhin mo yumaman. At hindi na natin pagtatagalin yung ating tinatawag na presentation at question and answer. Kung sino man po ang may katanungan doon sa napakaliwanag na paliwanag ng ating coach na si Ernesto Iliano, pwede pong magtanong ng inyong mga hindi naintindihan, at kung meron naman kayo naintindihan, ano naman po ang naging nag-strike ng matindi sa inyo. Open na po ang inyong mga mic. Maraming salamat po. Sino po unang magtatanong? Magtanong na po. Ako po. Ayun, maganda. Ako po. Magandang araw po, Coach Oscar. Ano po ang iyong katanungan? Para hindi tayo tagal. Ang tanong ko lang, bali, hello? Apo, baga may nagsasalita Bali- po, kamute na lang po tayo para marinig po natin, para yung manonood ng record. Hindi po, para malinaw sa kanya. Magandang araw po. Pakimute lang po. Yan, salamat po. O, Coach Oscar, pwede na pong magtanong. Bali, tinulungan ako ng kaibigan ko para maglagay dito ng nag-umpisa ako ng 200. The following day, naging 236. Okay? And then tinitingnan ko every day, couple of days, ganun pa rin. Bakit kaya? Ayun na po ba yung katanungan nyo? Hello? Yun na po ba yung katanungan niyo, sir? Opo. Ganito po. Yes. Sino ba sasagot? Press, ako na ba sasagot o ikaw? Sino ba sasagot? Press Smart. Para naririnig yung ating presidente. At ako'y lagi nyo naririnig kasi. Para baka magsawa na kayo, hindi na kayo umatin. Hindi yata, wala yata yung ating presidente, no? O sige, habang wala siya, Ganito po ako yun. na lang sasagot. I-refresh. Hello, naririnig ako? Ayan po, naririnig pala yung ating presidente. Kayo po sumagot sa katanungan niya na bakit tila yata na napigil ang paglaki? Yan ang tanong niya. Gandang araw po. Good evening po. Pagdating po sa application natin, mayroon po tayong arrow back. Always close. Pag once na hindi na natin gagamitin yung ating Freedom Fighter wallet app, i-close lang po natin, i-back lang po natin, arrow back lang natin. Wag po natin siyang i-stay sa cellphone natin, iwanan sa cellphone natin na naandyan lang sa list, diba, ng open app. Kailangan po natin siyang i-close para pag bukas po natin, ma-refresh siya. So, ang inyo pong app, kaya hindi po siya nagbabago yung figure ng income dahil hindi po na-refresh. Kailangan nyo lang po i-refresh yung app ninyo para makita po ninyo yung bagong value ng inyong asset. So, ganun lang po siya kasimple. Kailangan lang po natin siyang i-close para pag open natin, makapag-communicate siya doon sa blockchain at makuha po yung present value ng hawak ninyong asset. So, yun po yung sagot natin. Thank you very much. Inano ko bali yung installation tinanggal ko, uninstall. And then tinanggal ko and then ininstall ko uli. Ganun pa rin. Magkano po yung value ninyo? Magkano po yung asset ninyo ngayon, sir, sa wallet ninyo? Ano po ba yan? Ang wallet ninyo, ang asset ninyo, high-end po yan? High-end? Yun naman yun ang maganda tanong. Baka iba. Hindi ko alam yung high-end. Okay. Mamaya po, pa-screenshot po ng
Pa-screenshot po ng inyong wallet, sa loob, screenshot po ninyo yung asset. Mayroon tayong apat na asset, 'di ba? May F3 yung kulay dilaw, tapos yung dark gold, tapos green, tapos yung BNB. Screenshot po ninyo para makita po natin kung nasaan nailagay yung asset ninyo, anong asset ang nabili po ninyo. Ganun. Para makita namin kayo. Apo. Kasi kayo lang naman po may private wallet. Yung iba po okay naman. Yung sa akin, saan ko ipapadala po? Sa group chat na lang po, sa group chat kayo. Kahit sa group chat na marami namang makaka-view. Okay po. Opo, Sige po. paki-send nyo na lang po kung saan kayong group na nasa Messenger. Pwede nyo pong Gagawin i-send. po. Face nyo po. Okay, salamat po. God bless. Salamat, Coach Oscar. Maraming salamat. Kaya nga dito po talaga ng mga kasama, aralin lang natin. Napakaigsi lang po nating aaralin yan. Dito po, 1 buwan lang kayong mag-Zoom. Pwede na kayong maging scholar. At ang maganda, ang mura ng tuition. Bakit? Kasi barya-barya lang. Ngayon po, baka may magtatanong na naman po, no? Doon po sa 28 natin na payaman, sino po ang magtatanong? Ano po yung inyong hindi maliwanag sa inyo? At ano pa yung gusto nyong mas maging maliwanag? Pwede pong magbukas ng mic o kaya mag-chat kung nahihiya. Tingnan natin yung chat box. Baka ang gusto magtanong lang sa chat box. Ang sabi ni Ma'am Arminda ay sobrang ganda po. Sabi naman ni Coach Oscar, maganda. Maganda pero hindi lumalaki. Tingnan natin yan, Coach Oscar, mamaya kung bakit hindi lumalaki yan. Baka yan yung nasa prime. Sabi naman ni Sir Anton na Herom Malang, very excited. Yan. Ngayon, sino po yung magtatanong pa dyan para ma-accommodate namin o kung ano man yung inyong saloobin? Magandang gabi po. Ano pa po? Ay, grabe. Mukhang lahat yata to kumita ng malaki. Walang maitanong Pag maganda yung kita, walang maitanong. 236.79 saglit lang 236.79. Apo, i-compute lang natin yan. Na-i-compute po yan. Sige po, habang nagko-compute ang ating presidente, tayo hihingi ng mga magsasalita dyan. Kung wala naman pong katanungan, baka mayroon naman po kayong masasabi sa saloobin kung kayo'y masaya, malungkot o nagagalit. May dadagdag lang po ako. Hello? Sige po. May dadagdag po ako. Okay, so sa lahat po na mga F3 family, so ito po yung kagandahan po rito sa ating F3 community. So very active po yung ating press, no, na nagga-guide sa atin nandito, no, at saka nandiyan talaga siya na makikita mo rin kahit sa GC, even po yung gumawa ng token, masipag mag-promote. Nakikita ko talagang meron silang team, no? So talagang maano mo yung heart niya na paano talaga ma-reach out yung mga tao na talagang matulungan. Kaya nga mas priority ko namin, kung ako lang, mas priority ko pa na i-share yung mga tao na hindi pa gaano sa crypto. Kasi baka dumating yung time na magtaas na ang F3 token at pumasok na yung mga magaling sa crypto, ay talagang sila lang mismo kusa na bibili ng F3 token sa crypto wallet. At least nakaposisyon na po yung mga ordinaryong tao, no, na habang merong silang hold, so lalaki yung kanilang value kasi nauna nga sila. So kaya samantalahin po natin mga kamag-anak, kaibigan natin na hindi siya mahirap kasi yung sinasabi ko nga, yung duda pa sila o may agumang, kung ikaw na mayroong maraming token, pahiramin mo, bigyan mo $2. Pag nakita ng $2 nakikita ng $2 sa kikita yan,
maganda pala ito, sasali yan at sasali. O, hindi man nila seryoso, walang problema kasi maliit na bagay yun eh. O kaya sa ibang mga traditional MLM nga, minsan nag-ano sila, nag-sponsor. O, ay kung hindi kumilos yun, walang gagalaw, wala silang kita. Samantalang dito, ang purpose ng pag-share natin ay matulungan sila. Ngayon, gusto natin sila tulungan, kung ayaw talaga, wala tayong magagawa. So at least, ni-reach out po natin. No? So, $2, pwede mong pahiramin yung mga kaibigan mo para makita lang nila, magkaroon ng prueba. Kasi ang tao kasi hindi mawala sa isip nila, sabi to see is to believe. Pag maka-experience talaga yan, sure at dadagdag talaga yan. No? So, okay, so yun lang po. Ayan, hello. Naririnig. Hello? Naririnig po, naririnig. Tuloy lang po, pre. Ayan, si Coach Oscar, yung kanyang token is nasa 311 pesos na. Na-send ko na po sa group chat. 236.79 yung asset po ninyo na F3 high-end. So, ang value po niya ngayon sa Philippine money is nasa 311 po. So, kung yung capital po ninyo na 200 pesos, more than 50% na po ang kinita. So, 200, wait lang po ha, 111 divided by 200. Nasa 55% na po ang kinita ng inyong pera. So, mamaya, sir, mag-send na lang kami ng video paano alamin yung existing, yung asset ninyo, yung value ng asset ninyo. May mga videos naman si Coach August mamaya. Isi-send na lang sa group chat. Thank you very much po. Ayan po, sana po kung may follow-up question po kayo, Coach Oscar, para doon po sa ating isinagot na yung inyo palang tinatawag na F3 token na assets at nalaman naman namin na yan ay high-end. Kasi dalawa po yung ating token dito. Yung unang token, yung tinatawag na F3 Prime. Yun po yung nauna, kaya Prime. At yung isa naman ay F3 high-end. Yun po yung binili nyo. Kaya bakit tinawag na high-end? Kasi yun po yung magandang klase. Pag sinabing high-end, yun yung top of the line, yung pinakamaganda. Kaya congratulations, nabili nyo yung pinakamagandang token na inaalok namin. At yan po, ang daily ay tumataas ang value dahil sa maraming nagjo-join na bumibili sa blockchain. Ngayon po, may katanungan pa po ba mga partner? At kung wala pong katanungan, baka pwedeng mahinga ng ilang pananalita. Ayan, mag-out yung ating very religious na person, si Coach Ernesto Llano. Pwede po, pwede. Sa inyo pong mga naiiwan po, baka meron po kayong saloobin at gusto nyong i-voice out. Pwede po. Kung ano po naramdaman, kayo ba'y nalungkot? Kayo ba'y natuwa? O kayo nagdamdam. Yan po. Baka meron po kayong saloobin dyan para marinig namin, no? At maitama. Ayan po yung ating tinatawag na 28 attendees. At kanina umabot po tayo ng 31. Napakaganda. Kung nahihiya naman po kayong magsalita, pwede rin naman po. Pwede sa chat. Pwede po yan. Ayan, salamat may nagsalita. Hello po, magtuloy po kayo. Magtuloy. Apo, magsalita po. Ay, sobrang napakaganda ng opportunity na to kasi alam niyo po, dito ko lang po na-experience yung ganito na napakaganda po talaga kasi ang dami ko na pong nasalihan na ganito din pong platform pero kakaiba po kasi ito eh. Pero makay 2 days lang po ako yung nakanakagad. Ngayon, nasa 16,000 plus na po yung kinita ko sa 11K na capital. So, napaka-amazing po talaga kaya sobrang makakatulong po talaga sa mga, lalo na po sa mga OFW na paulit-ulit yung kahirapan. Talagang dapat po ma-share po natin talaga ito sa mga OFW po na katulad po. Lalo na po yung starting Saudi, mga ganyan.
Kasi baka dito na po sila makauwi, ganyan. Ito po ay paniniwalaan po nila. Kaya dapat talagang magkaroon muna tayo ng malaking community para yung maganda yung kikitain. Opo. Ma'am, ganito po gawin natin. Opo. Hello po, ganito po gawin natin. Mag-invite po tayo ng OFW. Actually, hindi naman ganoon kalaki talaga ang malaki yung tiwala ninyo dahil nagbitaw kaagad kayo ng 11,000 So sa laki sa tiwala ninyo, nakakuha kaagad kayo ng malaking reward ngayon. So when it comes to OFW, hindi naman natin kailangan kaagad silang palabasin katulad ng nilabas ninyo 11,000, even 1,000 pesos. Invite po natin sila dito sa platform dito sa ating F3 project. So papasukin lang po natin sila dito sa ating Zoom. Magkaroon po tayo ng presentation para sa mga OFW para magkaroon po sila ng maayos na negosyo kasi napakahirap, mahabang panahon na silang nangingibang bayan, nangingibang bansa. Kabisado ko kasi yung galawan ng mga OFW pag kumita, padala sa pamilya, ang pamilya sa Pilipinas, gastos doon. Ang tanong kasi diyan hanggang kailan magsusumikap ang ating mga kababayan. So, dito Opo, dito hindi natin kailangan ng sobrang laking kapital. Kaya nga, ulitin ko po, maraming salamat sa tiwala ninyo. Malaki na po yung 11,000. Sa mga kaibigan natin, they can start 2,000, 1,000 pesos. And later on, pag nagamay na nila, pag once na nakita na talaga nila yung full potential ng project, then they can add. They can add another 2,000, another 5,000. Ang message ko lang po talaga, magdalhin natin sila dito sa ating F3 project nang sa gayon unti-unti nating matulungan yung ating mga kababayan na nangingibang bansa, napakalayo sa pamilya. Yun yung masakit doon. Mailayo sa pamilya para lang kumita. So ito na po yung panahon para makapag-establish sila ng maayos na negosyo. Sabihin na natin, makaipon sila. Yung sinimulan nila dito sa F3, kahit man lang maka 3 million to 5 million, pwede na silang magpurgod sa Pilipinas. Malaking tulong na. Opo. So ganun po, unti-untiin po natin silang abutin. I-extend po natin yung ating mic. Sa totoo lang po, gusto ko bang matulungan yung sa parking mediatis kasi yan sila. Napakalit lang po ng sahod nila. Sa totoo lang compare dito sa Pilipinas. Nasa 20 plus lang yan sila. Yun po yung tinatarget ko ngayon kasi nag-aad talaga ako ng mga mediatis para mas matulungan po natin. Napakahirap po sa Middle East na napuntahan ako na rin po yung lugar na yan. Mahirap yung lugar na yan, ma'am. Mahirap yung lugar na yan at the same time, risky. Opo, yung buhay kasi nilang tao doon, hindi mo malaman kung saan bang nila. Kaya yan po talaga yung priority ko ngayon. Yung OFW po talaga yung i-add ko ngayon sa mag-create po ako ng sarili kong GC for OFW lang po. Tapos yung mga leader po dito sa community natin, yun po yung i-add ko doon. I-add ko po as admin din. Apo. So, thank you very much, ma'am. Thank you very much po sa tiwala. Thank you very much po sa inyong suporta. Natutuwa pa ako dito kay Sir Ernesto kasi na-share niya sa akin muna po kasi ako po yung nag-i-invite sa kanya ngayon. Nabaliktad na. Nanagdahan ko kasi ako sa opportunity. Sabi ko, parang okay to kasi tagal ko na rin nag-ano sa mga Poltrix nawala. Naglaho. Kaya okay na. Kaya sabi ko mas okay ito, sabi ko. Hindi naman po masamang sumabok, diba? Correct. Opo. Kaya sobrang salamat sa opportunity. Okay, yun lang po sir para makapagtanong. Okay. Maraming salamat Ma'am Arminda Campit
Wow, grabe, no? Sa amin po, ang alam, Tawag po kong natin salita, itago ang opportunity. Apo, ang alam kong kampit sa aming Kapampangan, ano yan kutsilyo. Kasi, Opo, kampit. apelido po ng asawa ko. Opo. Magandang araw, Ma'am Arminda. At yan po na yung magiging sagot sa ating tinatawag na panalangin na gabi-gabi. Na sana may mabago sa buhay natin. At may naririnig po ako nagsasalita. Baka pwede pong buksan uli yung mic para kung magtatanong po, pasok na po kagad. Magandang araw po. Sino po sila? Hello po, Sir Augusto. Sige po, Si tuloy na Jerry. po yung tanong. Ay, magandang gabi, Sir Jairi. Tuloy lang po. Ano po yung katanungan mo? Yes po. Saang platform po ba pwede makapag-buy and sell ng... alam ko po sa community makapag-sell lang, pero may iba po kasing sigurista nagtatanong na saang pwede ba ito i-buy and sell, like kasi gusto nila like diretso wala, hindi na sila naghahanap ng mga seller like sa community. So sa anong mga platform po pwede makapag-buy and sell? Ako na po sasagot, Pres. Ganito po, Sir Jairil. Sa atin po, may tinatawag tayong community. At yung ating community ay hindi po simpleng community na katulad ng nasa labas. Kasi po sa community ibinibuild ng nasa labas, nasa traditional po silang tinatawag na trading. Ano yung traditional na trading? Sa kanila po talaga, wala silang pakialam, may matalo man o may manalo. Basta ang sa kanila, alam nilang may pumapasok at lumalabas. Sa atin po, itinatama natin kasi may malasakit tayo sa mga tao natin. Kasi pag hanapin natin yung talagang, halimbawa, kahit anong oras pwede tayong magkaroon ng trading. Hindi ko lang po alam kung anong trading ang sinasabi mo kasi meron din po tayong trading dito, ang tawag F3 Bazaar. Trading din po yun. Kasi ang pagbili ng mga tinatawag na produkto, trading po yan. Since nasa crypto tayo, siguro ang tinatawag mong trading, ang sinasabi mong trading, yung mag-withdraw, tama po ba? Halimbawa, gusto mong mag-withdraw ngayon, kanino mo ibebenta, o kaya kung anong platform, kanino ibebenta, kung anong Web3 wallet. Ganun po ba itinatanong mo, Sir Jairil? Yes po, may nagtatanong po kasi sa akin, may trinay po akong i-share din. Yun po yung tanong niya. So itinanong ko lang din po dito. Maraming salamat sa tanong nyo at nagtatanong kayo. Sir, bali ganito, dahil sa pinoprotektahan nga natin yung ating community na walang matalo, dahil po pag nangyari po talaga, di po ba naririnig nyo naman bago ko kayo pasalihin, bawal na bawal magbenta sa blockchain. Bakit? Kasi pag kayo nagbenta, lahat kami rito apektado, magkakadugtong ang ating mga pera. Kasi pag ang ginawa mo, binalik mo yan sa blockchain, maapekto lahat ng pera namin, aatras, bababa yung value. Pero para maiwasan po natin yun, mananalo rin naman kayo. May tinatawag po kaming 30% trading margin. Na ang bibili po kami. Marami pong bibili, hindi lang ako. Andyan si Coach Ernesto, ako, si Coach Roban, marami po. At kahit si Sir yung ating presidenta bibili. Pero may tinatawag na 30% trading margin. Ano ngayon yung ibig sabihin ng 30%? Yung 30% po ay tinatawag na adjustment sa sobrang bilis at paglaki ng kita natin. Tingnan nyo po, kayo po, wala pa kayong isang buwan. Yung inyong 13,000, nasa 40,000 na yata mahigit, mag-50 na. Tama? Saan naman kayo nakakita ng isang platform na tumaas yung pera nyo more than 100%? If you don't mind, Sir Jairil, magkano po yung exact na amount ngayon ng pera nyo? Nasa 45,000 ba o 50? 55,000 na po yung 55,000. 65. O, tingnan nyo, pakinggan nyo mga partner. Wala pa po siyang 2 linggo. Ang kanyang 13,000. Isang linggo pa po talaga. Isang linggo pa lang. 7 days. Or 7 days. Kita nyo, siya na nagsasabi, siya po yung nagpapatotoo. 7 days pa lang yung 13,500 niya, pumalo na siya ng 65,000. Tatanungin ko po kayo, simpleng arithmetic lang. Pag sinabing 13,500, ilang porsyento ang itinaas ng kanyang pera pag sinabing 100%? Halimbawa, sinabi ko, 100% ang tinaas ng pera ni Sir Jairil, 13,500 pera niya.
Sino pwede sumagot? Magkano tinaas ng pera niya kung 100% ang itinaas ng kanyang pera? 13,500. May mga kasagot po ba? Times 2 po. Same amount po. 13,500 din po. Very good. Ibig sabihin, tumaas din siya ng 13,500, magiging times 2 na siya. Makikita niya ngayon, magiging 27,000. Pero mind you, hindi siya 27,000, naging 65 siya. Kaya ang nangyari, tumaas 65 siya po. ng, 65. Kaya i-minus lang natin, tingnan nyo 65,000 minus 13,500, nagkaroon siya ng 51,500 pesos gain doon sa tinatawag na pinaka-principal amount niya. Anong ibig sabihin? Sobra-sobrang biyaya. Almost tumaas siya ng 300%. Bakit 300%? Tatlong 13,500. Ang tatlong 13,500 ay 40,000. Sobra pa rin po ang biyaya niya. Almost 400% ang tinaas. Ang tanong, bakit kailangan na maprotektahan namin yung company? Dahil protection kay Sir Jyril, protection sa mga kasamang nakikinig, at protection sa hindi nakadalo. Kasi, pag si Sir Jyril ngayon, halimbawa, gusto niya maging pera, which is prerogative niya yon. Tama? Karapatan niya yon kasi bumili siya. Yun talaga yung purpose ng blockchain. Pero we strongly recommend magkaroon tayo ng compassion, magmahalan tayo. May bibili naman, wag mong ibalik sa blockchain. Yung 30% na tinatawag na trading margin, sobrang liit po nun kumpara dun sa natanggap mo na 350%. Nasa 350% po yung tinaas ng kanyang income. Tatanungin ko po kayo lahat na nakikinig dito. I-compare mo yung 300%, wala na yung butal kasi ang 300%, 40,500, more than 40,000 ang kinita niya. Tanungin ko po kayo, ayon sa maayos na papag-iisip, yung 30% ba pwede mong i-compare sa 300%? Sino po sasagot? O kung wala naman sasagot, ako na rin para mabilis tayo. Dumilang sa kukoin 30%. Kaya kung halimbawa gustong magano ni Sir Jyril mag-trading, halimbawa gusto niya yung kanyang pera na 65,000, ay baka pwede namang ilabas ko kahit 10,000. 10,000. Malaking pera na ba yung 10,000? Oo naman. Pero dito po, nakikiusap kami, wag nyo naman ilabas lahat. Bakit? Hindi naman po ganun kalaki pa yung community natin. Bakit? Kasi hindi kakayanin na yung sobrang paglobo ng pera nyo, may sasalong isang tao, kaya nga nagpaparami tayo Nasa 600 na po tayo, mabilis ang pagdami natin. Bigyan nyo lang po kami ng pagkakataon na tulungan nyo kami umabot ng 5,000. Wala nang problema, cash out. Kahit anong oras pwede. Bakit? Kasi marami nang bibili. Ang pinakamaganda dyan, Sir Jyril, yung 10,000 mo plus 30% trading margin, 3,000 lang ang idadagdag mo. Halimbawa, ako bibili, ibibigay mo sa akin 13,000 worth of F3. Bibigyan naman kita ng 10,000 cash. Ano mangyayari? Magiging tulong ka sa community dahil nagbenta ka, nag-trade ka. Yung kalahati ng 3,000 mo, ipapakain namin sa blockchain, ibibili namin sa blockchain. Ano mangyayari nun pag ibinili namin sa blockchain? Tataas na naman yung ating token. Nung tumaas ang token, ikaw nang bumili, nakinabang ka rin, tama? Ikaw na nagbenta si Sir Jyril. Yes po. Nakinabang ka. Ako rin nakinabang dahil nagka 30% gain. Nakinabang uli ako sa pagtaas. Pero ang good news, naku po, lahat na nakikinig ngayon, nakikinabang. Ganun siya kaganda, kaya kailangan nating sumunod. Bakit? Para maprotektahan lahat ng umaasa na tuwing umaga bumabangon. Ang sinasabi, para saan ka gumigising? Dati kaya gumigising, papasok sa trabaho. Ngayon, sabi kanina si Coach Ernesto, gumigising ako ng maaga para tingnan kung lumaki yung aking token. Ngayon, pag nakita niya umatras ng 5,000, parang ayaw mo nang gumising. Kaya ganun lang po kaigsi. Kaya natin ginagawa yung trading margin at bear with us. Siguro naman hindi naman magiging tinatawag na kalabisan na magkaroon tayo ng window hours. Ako po gising alas 4 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Minsan di na ako natutulog. I-message nyo po ako. Ako po bibili ng inyong pera para hindi maapektuhan kita nating lahat. Kaya Sir Jyril, kung gusto mong mag-cash out, message me lang po. Napakadali. Isang pindot lang. Sasagot po ako. Kaya sana po, nasagot ko po ba kayo ng maayos, Sir Jyril?
Yes po. Ay, salamat naman po. Kung may follow-up pong tanong, pwede po mag-follow up. Ano po follow-up, Sir Jairo? So, sa ngayon po, bali po Sir Augusto, so ngayon po Sir Augusto, if meron talagang, kasi nakita ko sa GC natin, may nag-test noon na like $10 na nagbenta sa blockchain. Opo, ano po yung So, masasabi niyo dun sa nagbenta sa blockchain? Ano masasabi niyo? Ewan ko po sa kanila, ba't nila nag-test, so damay tayo lahat. Very good. Damay-damay. Buti, naramdaman mo yung nararamdaman ko, no? Ganito lang po kasimple. Ang ating community ay binuo ng community, lalong-lalo ng presidenteng merong malasakit sa tao. Hindi tayo ginawa para manlamang. Kasi kung ginawa to para manlamang, sana lahat ng mga pumasok dito na gustong maglabas ng 20,000, 100,000, sana tinanggap ko. Ako po ang pangunahin dito sa marketing. Ako po yung pangunahing tumatanggap ng pera. Lahat kayo, basta nakausap ko, sinasabihan ko, bawal bumili ng mahigit sa 5,000 nung per second week. Ngayon, third week, pwede na yung 10,000 kasi dumadami na tayo. Kung kami po, manloloko lang, tatanggap ako kahit kalahating milyon. Kasi lokohan lang eh. Pero ito yung proof namin. Bakit kami tatanggap ng mahigit sa 100,000? Kakaunti lang tayo. Paano pag nag-withdraw yan? Naintindihan niyo po? Dito po, ginawa yung ating F3 token out of love. Kaya nga ang pangalan niya, F3, 3 F, Financial Freedom Fighter Wallet. Maaring yung ating coach kanina, medyo hindi niya mabigkas ng maayos kasi po, namasyal lang ho ng ilang panahon nyo, nag-abroad. Sa akin po, sugatan nyo ko, ang lalabas sa dugo ko, Financial Freedom Fighter at high-end. Natutulog ako, sasagot ako. Ganun po, ka-dedicated ako dito. Kaya dito po, pinasabi ko sa inyo, nasa magandang company po kayo. Nandito kayo sa company may malasakit sa inyong lahat. Na dito po, ini-insure namin maprotektahan yung mga pera nyo. Pero, ang hinihiling lang namin po sa inyo, makipagbalikatan ho kayo sa amin. Huwag kagad kayong mag-withdraw dahil tinatapat namin, mas mabilis lumaki pera nyo kesa sa pumapasok na income o yung pay-in sa blockchain. Bakit? Kasi ginawa po talaga yung logic niyan para sa tinatawag na consumerism. Para yung mahihirap nating kababayan na kumakain ng laging sardinas, kumakain lagi ng ng noodles, lalagyan ng kangkong at asin. Yun lang nakakain nila, 300 piso, isang pamilya. Why not? Naisip ng presidente natin, baka pwede naman magkaroon ng meatloaf, magkaroon ng itlog, yung 300. At dahil sa mabilis na pagtaas, yung 300 niya, dito nga po, 3 araw lang, 4 na araw, kumita kagad ng malaki. Ito si Sir nga, Jairil, 7 araw 300%. Kaya, ibig sabihin, nakadesign siya na mabilis tumaas. Siyempre, kung anong bilis ng taas, siya rin ang bilis ng baba. Tama o tama-tama? Kaya dito po, unawain nyo po kami na kami po, kung ang gagawin nyo sa amin ay pagsasamantalahan nyo yung aming blockchain, pagsasamantalahan nyo yung aming token dahil mabilis kayong kumita. Opo, magagawa nyo dahil decentralized tayo. Pero ang masasabi ko, kaya nyo ba niyang konsensya nyo na maraming iiyak na umaasa, baka pambili niya ng gamot yun, naka-schedule, biglang lumiit? O kaya umaasa na kakailangan, meron na siyang mapapasaling kamag-anak niya, biglang umatras? Kinakausap ko po kayo ng puso sa puso. Hindi po karaniwang token ang F3 token. Ang F3 token ay nakadesign para tumulong, hindi pagka-kwartahan. Ngayon po, bigyan nyo lang kami ng 1 taon at umabot ng 5,000 ang member. Sky is the limit na. Kahit magbenta na kayo sa blockchain, go. Bakit? Kasi pag 5,000 na kami, tingnan nyo po, pakinggan nyo lang Kung 5,000 kami, pumasok ngayon, yung tinatawag na investor, naglabas siya ng 500,000, nag-dump, binenta sa blockchain. 5,000 na tayo. Yun ang pinaka tamang-tamang dami, hindi naman marami, hindi naman konti. 500,000 binenta sa blockchain. I-divide mo lang yun ng 5,000, tigi 100 lang tayo. Ang bibilin natin para bumalik kagad yung presyong nawala. Tama o tama-tama? At ang good news, nung nagbenta siya ng 500,000 or kalahating milyon, mababa na yung value ng blockchain. Makagkakaroon ng pagkakataon yung gustong mag-ipon ng madami. Kaya ganun lang po kasimple mga partner.
makipagtulungan kayo sa amin na dito pinagbigyan tayong yumaman. Tandaan nyo, gagamitin ko salitang pinagbigyan yumaman kasi hindi lahat pinagbibigyan. Ngayon, kung ikaw naman ngayon, sabi nga ni Coach Ernesto, sabi, ano gusto mo? Kumita na malaki o yumaman? Ikaw nakakita ka lang ng kapirasong pagkaangat. Hindi naman natin masisisi. Iba talaga, hindi nakakahawak ng malaking pera eh. Halimbawa, yung 2,000 mo, naging 20,000. Winidraw mo lahat. O ano na natira sa'yo? Wala nang lalaki. Imbis na yung 20,000 mo, magiging 200,000 pa yan. Kaya, ano ibig sabihin? Tinuturuan namin kayo ng strategy na nakita na namin sa Bitcoin na marami nang nagsisi dahil binenta ng maaga. Dito po, wag mong ibebenta yung token mo unless kailangan. Kasi nabuhay naman tayong walang F3 dati. Bakit kailangan mong konting kibot, withdraw. Konting kibot, withdraw. Kuryente, withdraw. Dati ka na namang gipit. Ang tanong, gusto ba nating gipit maghapon? Tama? Kaya ibig sabihin, pag ikaw ngayon kumikita na rito at malapit ka na sa magyaman, winidraw mo ng winidraw. Isa lang ibig sabihin nun, ayaw mong umalis sa kahirapan at isipin nyo po to, sa bawat nilalabas mong pera sa blockchain, na yun sana ang magpapayaman sa'yo, ibinabaon mo yung sarili mo uli sa kahirapan para manatili kang mahirap at mamatay na mahirap. It sounds harsh, pero totoo yun. Kaya ako, yung katwiran ko sa buhay, tell me with the truth, but never comfort me with a lie. Nagkaroon na tayong pagkakataon, wag na tayong magbulahan. Kaya ang pinakamaganda po, makinig po kayo sa amin, makinig, umunawa, at sumunod. Ganun lang po mga partner. Kaya yung mga nagchat-chat po, titingnan ko ngayon, no? Tanong ko muna po, bago ako magbasa na magchat-chat, naintindihan nyo po ba yung sinasabi ko o lalo kayong naguluhan? Anybody? Naintindihan po ba na bakit kailangan wag munang mag-withdraw dahil masasaktan po yung mga nag-iipon dito? Tsaka yung ating momentum matitigil. Magiging pera naman yan. Ibigay nyo lang sa amin, kami bibili. Naintindihan po ba? O baka gusto nyo ulitin ko sa simula? Opo, sir. Naintindihan po namin. Naintindihan ko po. Yan, naintindihan. Baka si Ma'am Pinky lang nakaintindi. Sige po, wag na nating intindihin yun kung wala sasagot. Yes po, napakaganda po yan, sir. At ako, maliwanag pa sa sikat ng araw, sabi ni Garcia. Ayun, salamat po. Kasi baka ako lang yung nakakaintindi. Kasi baka nangyari, imbis na lumiwanag, lalong lumabo. O ngayon po, baka may gusto pong magtanong. Apo. Hello po. Suggest lang po na mas okay po talaga yung halimbawa, mangailangan talaga ng emergency, wag po lahatin kasi mas maganda rin po yung may natitira at saka mas okay po yung bumili po talaga tayo para yung marami pong matulungan na kasasali lang tapos biglang tumaas yung value kasi marami pong bumibili kahit na po member bumibili po, continue lang po yung pagbili kaya tapos bebenta po sa mga bagong usali, sa mga gustong tulungan natin ganyan para bibili rin po sila ganun po para mas tumaas po yung value. Opo, Para patas pong makikinabang, kikita. Yes, makikinabang. Kaysa po yung i-withdraw yung income, wala nang maiibalik-was. Kawawa naman po yung iba na kakaumpisa pa rin at saka yung mga datihan din na matagal na rin nag-ano po, di ba? I suggest lang po na huwag kukunin lahat yung income. Magtira po at saka i-share yung opportunity. Ay, marami. Yun lang po, sir. O, punta po tayo sa asing message. So, may sabi nun sa paliwanag ko, sabi ni Sir Anton, napunta tayo sa taas, no? Ewan ko kung ako yung nagpaliwanag ng timing na yan. Yes po, naintindihan po. Yung sabi naman ni Sir, ganyan din po presyo pag sa blockchain bumili. Mamaya po natin sagutin yon. Sabi ng marami rito, naintindihan, malinaw, understand, naintindihan po. Yes po, naintindihan. Pero may tanong po si Sir, si Sir, yung Ruel Magsino, na ang tanong niya, yun po yung pukusan natin, no? Ang sabi niya, ganyan din po ba ang presyo pag sa blockchain bumili? Ganito po.
Unang-una, hindi lahat tayo rito may kaalaman sa blockchain. Ngayon, pag ikaw bumili sa blockchain, ang mangyayari, mas konti ang mabibili mo doon sa perang hawak mo. Halimbawa, 1,000. Pag bumili ka ng 1,000, yung current na value, halimbawa, ang halaga niya ay 1:1. O, intindihin maigi, napakasimple lang. 1,000 binili mo, ang palitan 1 F3:1 peso. Pag gano'n ang palitan, pag bumili ka sa blockchain, hindi buong 1,000 ang makukuha mo. Bakit? Hindi buong 1,000 F3 kasi may tinatawag na gas fee. May gas fee na meron pang admin fee o yung service fee. Kaya more or less, ang mangyayari, yung 1,000 mo, hindi 1,000 piraso makukuha mong unit. Bakit? Kasi unang-una, bibili ka ng USDT. Pag bumili ka ng USDT, 1,000 mo, magiging 950 na lang yon. Ngayon, pag naging 950 yon, magbabayad ka pa ng gas fee. 20 pesos na naman. 930 na lang. Kaya kung 1:1, ang makukuha mo na F3 ay 930. Pero pag ikaw naman bumili, katulad sa aming mga banker, ang nakita namin 1:1. Ibig sabihin, break even lang. Pag bumili ka 1,000, 1,000 rin matatanggap mo. Kaya ang sagot, ganito kasimple. Pag bumili ka sa blockchain, 930 lang kung 1:1. At pag bumili ka sa amin, ang makukuha mo 1,000. Tatanungin ko kayo, lalo kay Sir Ruel, saan ka bibili? Doon sa 1,000 makukuha mo? O bibili ka doon sa blockchain na 930? Doon mo muna tayo pumukus. Sir Ruel, pwede ka po magsalita o pwede mag-chat. Naintindihan po ba? Mas marami kang makukuwang unit pag bumili ka sa mga banker na katulad po namin. Yun po. Sa inyo po yung magiging tinatawag sa bumili ng tinatawag na advantage. Sana naintindihan. Okay. Naintindihan po ba? Apa. Ayan. Ngayon naman, punta naman tayo dun sa other side. Pag ikaw naman bumili sa blockchain, katulad po namin, bumibili kami, kaya tumataas yung dahil yung ibang bumibili sa amin, ibinibili naman namin sa blockchain para tumaas gabi-gabi. Laging ang tawag doon bull run. Pag binili naman namin yan sa blockchain, yung mga bumili sa amin na kayo po yung bumili, tataas po yung ating asset, tataas yung ating F3, lahat tayo makikinabang. Kaya lahat po yan may tinatawag na beauty, pero ang beauty ay nasa pagsunod. Kung anong sinabi namin, makakabuti po sa atin yon. Yun lang po. Baka may magtatanong pa po. Sino po magtatanong? Ayan, sabi ni Sir Jairel, hindi po, mas maganda sa community dahil may 30%. Yan po yung maganda, 30%. Dahil saan kayo nakakita, pag nagbenta, ang nakinabang lang yung seller, yung nagbenta, kasi nagkapera siya. Pero pag kayo nagbenta dito sa community ng 30%, lahat tayo kikita. Kung 5,000 ang community, 5,000 ako holder, 5,000 ang kikita ng pera araw-araw, gabi-gabi, pwedeng oras-oras. Ganun po. Sana po naintindihan. Ayan, magbasa pa tayo. Sabi ni Sir Ruel, sana yung naging yan Sir Ruel, naintindihan po ba? Pwede mag-follow up. Kailan po nagsimula si F3? Yan po. Baka may follow up si Sir Ruel. Sir Jairel, may follow up ka. Sino pa magtatanong? Yan, same rin po ng tanong ni Ruel po. So, paano po bumili? So, tayo po, meron po tayo dito. Si Saragosto meron din. So, yung tanong ko lang po, yung follow-up question ko lang po sa Saragosto is, pag ako po, nagbenta na po ako, then gusto kong tumulong sa pag-bull run. So, paano po ako makabili sa blockchain? Ay, salamat. Ganito po. Ganito. Yung pagbili po sa blockchain at pagbo-bull run ay isang napakagandang pagtulong. Tandaan po natin. Pero we highly recommend na yung galaw natin tinatawag na orchestrated. Bakit pag sinabing orchestrated? Nasa maayos na galaw. Kasi pag ginawa nating pangit ang galaw, pangit ang resulta. Tanong, ano ba yung tinatawag na orchestrated at maayos na galaw? Tingnan nyo po. Kung sa amin po lahat dadaan yung tinatawag na pagbo-bull run, kasi ang gagawin nyo po ngayon, sir, pag nag-bull run ka,
ang mangyayari, ikaw ngayon yung magkakaroon ng mga tao na bebentahan ng token mo. Ang good news po, pag sinare mo yan sa ibang tao, break even. Kung 1,000 yung token mo, 1,000 rin yung tatanggapin mo sa tao. Depende dun sa value. Wala nang 30% margin. Wala nang mawawala sa yung 30% pag nagbebenta ka. Ibig sabihin, lahat ng pera mo, lahat ng asset mo, babalik sa iyo as is. Tama? Hindi ka na mababawasan ng 30%. Pero ang good news ito, dapat magkaroon tayo ng tinatawag in good faith, maging tapat. Halimbawa, nakabenta ka ng 10,000. 10,000 pesos dun sa 60,000 mo dahil ang bilis magbenta eh. Ikaw nga, isang tao ka lang, 13,500 eh. Granting nakabenta ka ng 10,000, isang tao o 5 tao. Come what may. Yung 10,000 pong yun, i-divide mo lang sa 3. E di, 10,000, almost 3,333.33, di ba? 33. Ngayon, yung 3,003 na yun, ibibili mo sa akin ng USDT. Ganun po mangyayari. Kaya, pag bili mo sa akin ng USDT, ipapasa ko naman sa'yo, meron din ang pong tinatawag yun na markup 3 pesos per $1. Kaya, to make the story short, dahil computed na namin, sa 3,300 mo, ang matatanggap mo po na USDT ay 3,050. Yung 250, kita ko naman yon as trader, banker. Ikaw naman po, kumita ka na doon sa 3,000 mo. Tama? Kaya ang mangyayari ay doon sa 10,000 mo. Ngayon, yung 3,300 na yon, yun naman po, ang ipang-papump mo. Isuswap mo po yun sa blockchain, tuturuan ka namin. Bakit ikaw magsuswap? Para ikaw mismo yung direktang makinabang doon sa pinaghirapan mo. Kaya pag tumaas po yun, nakabenta ka, 1/3 nung iyong pinagbentahan, tataas yung ating value, lahat makikinabang, lalong-lalo ikaw dahil sa iyo mapupunta yung token. Ganun siya kaganda. Kaya makinig lang po kayo sa amin, yung pera nyo po, pwede naman maging pera yan. Ang daling ibenta ng token, my goodness. Huwag nyo lang isama yung puhunan nyo. Kasi baka nangyari, nasarapan ka magbenta, pati yung puhunan dinamay mo, mawalan ka. Tapos pag bibili ka na, mataas na yung value. Yun lang po. Naintindihan po ba, Sir Jairil? Yes po. Ayan o, ulitin ko, ganito lang kasimple. Meron 65,000 si Sir Jairil. Binenta niya ngayon, sabihin na natin para hindi mahirap, 12,000. Yung 12,000 na naging pera niya, 12,000 din mababawas sa 65,000 niya. Wala na siyang inabonong 30%. Kasi sinare niya. Pero dun sa 12,000 divided by 3, may matitirang 4,000. Ibibili niya naman sa akin yon ng yung cash na yon ng USDT. Ipapadala ko naman sa kanya yung USDT, ibibili niya sa blockchain, ipapump niya. Kasi sa amin bibili. Bakit sa amin bibili? Para orchestrated, nasa timing. Kasi pag ang ginawa nyo, nagsarili kayong bili, ang mangyayari, ang ating kita, parang palitaw, lulubog, lilitaw. Anong ibig sabihin lulubog, lilitaw? Ngayon mataas, bukas wala, tapos meron na naman. Tatama rin po kayo. Pero pag alam namin na sa amin lahat nagdadaan, gagawin naming maayos yung ating tinatawag na daily bull run. Ano gusto nyo? May kita sa isang araw, susunod, wala. Susunod, hindi nyo malaman kung kailan kayo kikita o araw-araw kumikita dahil nilalagyan namin ng proper scheduling. Ganun po ang gagawin natin. Kaya napapansin nyo, araw-araw yung tinatawag na bull run na nasa ayos na schedule. Sana po naintindihan, no? At kung meron po na gustong mag-suggest na ibahin natin, baka pwedeng magsalita. Baka may nakakaisip na mas magandang paraan. Baka gusto nyo, tingnan natin kung makakatulong. Ganun po. Naintindihan po ba? O sabi po nung iba, doon sa sinagot, same lang po ba price ng blockchain sa member? Opo, nasagot na yan kanina. Mas maganda yan. Kailan po ito nagsimula ang F3? Yan, ang sasagot na po niyan yung ating presidente mula rito. President Mark, andyan ka po ba? Press Mark. Hello. Yes sir, andito po. Apo, bali ako na po magbabasa ng tanong, kayo na po ang sumagot nito. Ang tanong po rito sa ating sa message. Kailan po nagsimula ang F3? Kayo na po sumagot. January 18 na-publish ang ating F3. January 18, 2023. Apo.
na i-publish sa Binance. Actually, Binance project tayo. Ang kagandahan ng baka may magtatanong sa inyo kung ano yung F3 project. Ang ating F3 project po is under tayo ng Binance. Bakit Binance? Ang technology na ginamit natin. Syempre, unang-una, kapag nasa crypto industry tayo ngayon, papasok, para wala nang maraming tanong yung mga kausap natin, dapat top 1 tayo lagi. So pinili natin ang ating blockchain explorer, ang ating technology na ginamit is number 1 na. Ano yung number 1? Binance. So pag sinabi natin na sa Binance technology tayo, yung iba nating kausap, makakasalubong dyan, wala na yung itatanong, wala na yung ipapollow up question. Kasi ano pang itatanong sa top 1, which is Binance. So, ganun po siya kaganda. So, ulitin ko po January 18, 2023 na i-publish sa blockchain yung ating F3 project. Maraming salamat po. Ayun. Sana po narinig po nagtanong kung kailan nagsimula. So, kay Sir Caresio Grumes. Ito po, may tanong po si Sir Ruel. Maganda po si Sir Ruel. Magiging top 1 natin to ngayong gabi sa ating mga honor. Ngayon, Sir Ruel, may tanong dito. Parehas kayo ng talong sa 1,000 po. Baka ang tinatanong neto sa 1,000, ano yung meron sa 1,000? Pwede po bang i-chat o magsalita? Ano po yung tanong dito sa 1,000, Sir Ruel, tsaka Sir Baby Queen? Para po alam ko po kung paano i-analyze yung tanong. Kasi hindi kumpleto eh. Sa 1,000 po, yung isa rin sa 1,000. Anong meron sa 1,000 yun? Sige po, wala po. Yan po yung nagtanong ako kanina kung ilan na mabibili sa 1,000. Ay, salamat po. Nasagot ko po yon kung dadaan kayo sa blockchain, kung ang palitan ay 1:1, ibig sabihin, bumili ka ng piso, isang F3 makukuha mo. Pag sa blockchain ka bumili, at ganun ang palitan, yun po. Sana narinig na, nasagot na kanina. Hello. Ang 1,000 po natin ngayon is nasa 760 F3 high-end. Bukas po, baba, ninipis na po ulit yan. Kasi araw-araw tayo nagbubulran. So, bukas, magiging 700. Less than 760 na lang yan tomorrow. Sa ngayon, ang 1,000 sa ngayon, 1,000 pesos sa ngayon is 760 pesos. 760 F3 high-end ang kapalit. So, yan po. Pero pakisagot din po yun, Press, kung 760 yan, bumili siya sa blockchain, 760 rin ba makukuha niyang unit kung bibili siya sa blockchain compared dun sa peer-to-peer? Iba yun. Iba. Mas maganda bumili sa peer-to-peer kaysa sa blockchain. Kasi sa blockchain kasi may mga conversion fee pa yan. May mga bawas pa yan. Kaya mas panalo ka kapag nakapag-peer-to-peer ka. Sa community ka bibili. Kapag bibili kapag buyer ka, mas the best na bumili sa community. Kasi kung didiretso ka sa blockchain, nagkakaroon kasi ng computation, real-time computation ang blockchain based doon sa bibilhin mo. Opo. Paano po, Sir Ruel, Ganon din po yung sagot ko. Parehas kami ng sagot ni Press. Maliwanag po, pati kay Baby Queen. Yan po. Sabi naman ni Sir Anton Romala, yes po, maganda. Nasa community magbenta para lahat makinabang. Sabi naman ni Coach Oscar ng Cebu, wow, very nice. Sabi naman ni Sir, paano po bumili? Haha, yun, nasagot na natin yan. Kay Sir Jairel naman, pwede po sa akin, send nyo na lang po sa akin F3 wallet address nyo. Ayan, nakausap nyo din si Sir Jairel, kung sakaling kung bibili. At sa atin naman, pwede naman pong bumili, pero ang tinasabi ko po sa inyo, ikalat nyo po yan, madaling i-alok yan. 100% basta kumikita. Ito, para matry ko rin mismo ang pag-pump. Yan. Yes po, malinaw, Sir August. Thank you, Pressmark. Salamat. Kailan po nagsimula itong pag-invest sa F3? Ayan naman ang tanong. Hindi ko malaman kung paano invest to. Kasi pag sinabing invest, nagsimula ka na mag-trade. Bumibili ka ng F3, mura pa. Pagkatapos, hihintayin mong tumaas, ibebenta mo dun sa mga kasama mo o kakilala mo. Yun nga yung tinatawag nating pagbo-bull run. Bali, ganito lang po yan, Sir Caresio,
Nagsimula nga po yan nung sinabing January 18, 2023, no isang taon. Pero ang peak po ng ating tinatawag na pagsisimula ng pag-invest, yung peak yung pinakamaganda, ngayon po yan, na ang nangyayari po, napakabilis ng pagtaas ng ating earnings, day by day, night by night. Ganun po. Kaya kung bakit tinatanong nyo, kailan nagsimula ang pag-invest? Nagsimula pa po yan nung isang taon, probably January 18, mga February, nagsisimula na po yan. Tanong naman ni Sir Jairil Lamos, kailan po nagsimula na pwede makapag-buy and sell sa blockchain? Yan tungkol po sa tinatawag na pag-buy and sell. Nagsimula po yan the moment na yan ay na-deploy sa blockchain. Tanong, kailan ba na-deploy sa blockchain? Pag-usapan na lang natin yung ating token na high-end. Kasi doon ako nakapokus. Kasi pag dalawa yung kinuwento ko sa inyo, dalawa rin madidifocus kayo. Yung ating high-end na hawak-hawak nyo ngayon, nag-start po yan ma-deploy August 17. August 18, nag-ano na po kagad kami. Naganap na po na kami kagad na mabibiyayaan yan. At isa sa nabiyayaan dyan, yung aking dealer sa Loadmana, si Ma'am Ann. Di ko lang alam, wala siya rito eh. Si Ma'am Ena Barrios, inabot po niyan 5,500 pesos ang binili niya, nakakuha siya ng 780,000 unit. Kaya, kung hindi niya na ibenta yung kanyang 780,000 unit sa halagang 5,500, ibig sabihin, kung ang palitan ngayon ay 1 peso equals 0.7 na F3, ibig sabihin lang nun, yung 780,000 niya, nasa 800,000 na. Narinig nyo yon? 5,500 pesos, ang value ngayon, 800,000 may higit. Kaya dapat ingatan nyo yan, my goodness. Sagot naman ni Sir Kare. Tanong muna natin, no? Sana naunawaan po ba, Sir Jairil? Kailan nagsimula yung benta? Nagsimula po yan, August 17, 18, nagsimula na kagad yung bentahan. Bakit? Kasi bumibili na ako sa blockchain. Sagot naman ni Sir Caresio Gomez, very good. Yan, kahit saan na tumama yung very good na yan. O baka may magtatanong pa po, para po hindi tayo naabala, baka may gawain pa tayo. Si Sir Ernesto nga, nagdasal na ngayon eh. Ayan, nasa 25 po tayo mga hopefuls. Kanina, umabot po yan ng 31. May katanungan pa po ba? Ayan po, tama. F3 Prime 2018 at yung F3 High-End August 17 po. Diyan po yung sinabi ko kanina. Apo. Maraming salamat Sir Olive ba to o Clive? Apo, maraming salamat. Go F3. May katanungan pa po? Para doon sa gustong malaman paano yung pagyaman natin. Tanong po. Apo, tanong. Pareho lang po ba yung price ng F Prime at saka yung high-end? Sasagot na po niyan yung ating presidente. Mas kabisado niya yan. Pres, anong tanong? Ang tanong niya, parehas lang ba yung presyo ng F3 Prime at ng high-end? Pakisagot po. Good evening. Ang ating F3 Prime sa ngayon, ang 1,000 pesos ngayon, ang kapalit ng F3 Prime natin ay nasa 9 billion. So, ang F3 Prime natin, ginagamit natin sa ngayon pang reward doon sa ating 5%. So, I highly recommended itong high-end natin. Kasi sa F3 Prime, hindi ganong gumagalaw yung price doon. Ang abnormal na pag-pump na pagtaas ng presyo kasi ang focus talaga ng community ngayon nandito sa high-end. Ang ating prime ginagamit lang natin 'yon sa reward. So later on ang ating prime tataas ang value ng ating prime sa sobrang dami ng tatanggap ng ating mga reward kasi gagamitin natin yung prime sa mga reward system natin. Kung makikita ninyo kung meron na kayong F3 Bazaar, ang dami-daming activities diyan sa F3 Bazaar natin. Nasa 11 or 12 na yan na features ang F3 Bazaar natin. Kailangan lang natin dumami. Pag sobrang dami na natin, ayun nga sabi ni Coach August kanina, umabot lang tayo 5,000 pataas.
magiging maayos. Pwede na nating buksan yung ating blockchain, yung trade sa ating blockchain. Actually, ang plano ko diyan sa trading natin, hindi ko na kayo pahihirapan pa kasi ang trading kasi sa normal na trading sa cryptocurrency, nagpupuyat talaga, abangan mo kailan tataas, saka ngayon mag-sell. So dito, ang plano ko dito sa ating F3 wallet, lagyan natin ng AI, artificial intelligence. Salang mo lang, lagay mo US dollar, lagyan mo ng high end, and then let the AI do the trading. Ganon ang gagawin natin dito para hindi na tayo magpupuyat. Hindi na tayo mahihirapan kailan magsisell, kailan magbabay. Ganon ang trading na gagawin natin dito. Sa ngayon, pagsikapan muna natin, pagsumikapan natin, umabot tayo ng 5,000 pataas para natin mai-implement, may sa katuparan yung sinasabi nating AI, Artificial Intelligence Trading. So, abangan natin yon. Trabaho muna tayo ngayon, magparami muna tayo ngayon. So, maraming salamat po. Maraming salamat, Pres. At sana naintindihan, no? Kailangan lang natin talaga yung tinatawag na coordination at magkaisa doon sa iisang goal. Ngayon, may nagtanong dito. Ito yung paborito kong tanong kay Bibo 1920. Pres, paano po yumaman sa F3? Yan po, pakisagot. Ganito lang po, paano, ang tanong ay paano yumaman sa F3? Ganito lang po. Ganito lang po, yan. Ang dami-dami na nating sinubukan sa buhay. Dito sa F3, ganito lang po kasimple. Gawin po natin yung activity, yung advice ng ating team leader, si Sir August. Actually, nasa kanya na lahat ng instruction. Sundan na lang natin. Ang pagyaman ay, si Sir August ngayon ang ating kapitan. Sabi nga, may nabasa ako kanina, napangiti ako, parang nakiliti yung puso, yung damdamin ko. Ang barko daw, kaya hindi lumulubog dahil ang naglilid nito kapitan lang, walang congressman, walang senador. So dito sa ating F3, makinig na lang tayo sa isang kapitan, sa nag-iisang nag-advise sa market. So sundan na lang natin yung advice ni Sir August, and then sigurado yayaman tayong lahat. Yun po yung sagot sa tanong na yan. Sumunod lang tayo. Thank you. Maraming masalamat, Pres. Alam na natin paano yumaman, ha. Meron tayong ibibigay yung ating kapitan. Sabi, ang gagawin lang natin, makinig, intindihin, at sumunod. 3 lang po yun. Makikinig, iintindi, susunod. Napakasimple lang nun. Kahit bata, kayang gawin yun. Diba? Ito kay Sir Anton. Sobrang excited. Makakapag-for-good na ako ng mas maaga. Tama po yun. Dapat kumilos tayo. Kasi po, kung meron man tayong ngayon, kalaban, oras. Tandaan nyo, oras ang kalaban natin. Pero, pwede rin nating maging kakampi yung oras pag ginamit natin ng mabilis. Kaya yung timing, magdesisyon ka na ngayon. At marami na nagdesisyon sa inyo ng tama. Ito tanong, Sir, tanong ko po, kapag po ba walang nadagdag na member, hindi rin po ba mag-grow ang pera ng bawat members? Thank you po. Sir Mark, kahit kaya ko to sagutin, gusto ko ikaw sumagot. Ikaw na sumagot, Sir Mark. Press. So, again, ganito lang po yan. Halimbawa, ang member natin, sabihin natin 1,000. Ang kagandahan po ng ating project, kahit na walang madagdag na tao sa loob ng ating F3 project, tataas pa rin po yung value. Bakit? Mayroon po tayong basar. Kumakain po tayo, kung maunawaan natin yung ating F3 Bazaar, ang ating F3 token ay naka-link sa consumption. So kahit walang madagdag na tao, as long as gumagamit tayo ng Bazaar, ginagamit natin yung technology ng ating F3 token with the F3 Bazaar, napapababa nito yung presyo ng bilihin kahit na walang dumagdag. Tuloy-tuloy yung paglago ng pera. Kasi bakit? Nandun umiikot sa consumption. Ganun po siya. Yes. So ang advantage lang nito, the more the merrier. Parang ganito siya. Bigyan po natin ulit ng
ng explanation. Ang tanong kanina, kung may dadagdag ba, lalago. Kung wala bang dadagdag, lalago pa rin. Yes, lalago pa rin. Nga lang, mas magandang, mas marami. Mas mabilis lumago. Halimbawa, kung 1,000 lang, hanggang 1,000 lang, medyo mabagal yung paglago kasi 1,000 lang nagko-consume. Pero kapag 10,000, 100,000 or even million ang consumer natin, mas masaya. Mas marami ang magko-consume, mas marami ang gagamit ng ating technology, yung ating F3 project. So, mas mabilis ang pagtaas ng value ng token natin. Ramdam na rin po natin, di ba? 600 pa lang ang holder. Makita na ninyo kung gaano kabilis ang pagtaas ng presyo. So, eto po, ulitin ko po, kahit na walang may madagdag na tao, aakyat pa rin yung presyo niyan dahil sa prinsipyo ng consumption. Kasi nakalink tayo sa consumption yung ating project. So, pero ang the best po talaga, mas dumami tayo ng dumami. So, yun po. Maraming salamat. Sige po, sana po naintindihan yung sagot, no, Sir Aborlan ng Palawan, no, na kahit hindi tayo madagdagan, darami tayo kasi meron tayong basar na dyan po tayo bibili. At ang pinakamagandang maintindihan natin, nagtataka nga ako, ang problema nga natin, pambili, bakit pa natin i-withdraw? Di ibili na lang natin ang pagkain sa basar, ganun lang po kasimple. Tapos yung pera natin na hawak-hawak ngayon, yun ang natin, ipunin natin, yun ang natin, i-enjoy natin. Ganun lang kasimple yun. Sagot naman ni Sir Bibo ay comment naman niya, salamat po, Sir Ogot. Ay, salamat din po, Sir Bibo 1920. Yan. Ayun po, baka meron pa pong katanungan at sino naman po, kung walang katanungan, baka may gusto lang po mag-share kahit isa o dalawang member natin para isara na po natin ang napakagandang usapan at start nyo na po na alamin at kabisaduhin ano meron sa F3 at mag-invite. Hindi nyo kailangan mag-recruit, invite nyo lang, maririnig niya to. Ngayon po, baka meron pong gusto magsalita dyan, kahit mag-share man lang, ano niya yung gano ang dating sa kanya ni F3 token. Magandang gabi po. Meron po ba? Ayan, mukhang wala na. Lahat talaga, masayang masaya. Paano po? At tayo ay magro-roll call na kung wala nang katanungan. At bago ko mag-roll call, hayaan nyo pong yung ating presidente ang magsara po at mag-iwan ng kanyang pananalita kung ano po yung maganda nating gawin ngayon at ano po yung mga iiwan niya pang mensahe na hindi po natin nalalaman na makakatulong sa F3 community. Pres, kayo na po magsara. Okay, thank you very much. Good evening sa ating lahat ulit. Sa dinami-dami ng mga experience natin sa buhay, sa edad natin na to, ako, sa edad ko na to, ang dami-dami ng mga pagsubok, ang dami-dami ng sinubukan, ang dami-dami ng pinasok na mga ventures sa businesses. So, andito na tayo sa project natin ngayon. Ang ako talaga pag nag-open ako ng market, pag ino-offer ko ito sa mga tao, may mga negative minsan. Hindi talaga ako pumapayag na aayaw yan. Ganito lang. Pag ako may kausap, pag medyo negative, nakikiusap talaga ako niyan. Kahit 20 pesos, buksan mo ang pagkakataon gamit ang F3 sa halagang 20 pesos. Minsan pa nga sa kaibigan, medyo ka-close ko na medyo hindi gaano open sa ganito. Sabi ko, brother, ganito yan. Kung patuloy ka sa pagdududa, patuloy ka sa pag-negative, okay lang kung yung negative mo na yan, yung pagdududa mo na yan, okay lang kung naibibili mo yan sa tindahan, tuloy mo yung duda mo. Pero kung yung duda mo, hindi mo yan pwedeng ibili ng bigas, hindi mo yan pwedeng ibili ng sardinas, or even hindi mo mako-convert yan into money, baka pwede mong ibenta yung duda mo sa halagang 20 pesos or even 50 pesos. Nang sa gayon, makalaya ka sa pagdududa, makalaya ka dyan sa kinalalagyan mo. Subukan mo lang ito. So, may mga
tao talaga na yun, hindi nahihiya, 20 pesos talaga, 50 pesos. Ang good news doon, nung nakita na nila yung 50 pesos nila, kumita ng 5 piso, kumita ng 10 piso, unti-unti, nagdadagdag ng 100, 200, hanggang sa ngayon, nag-i-enjoy na sila. Ano yung point ko? Maraming tao ang nahihirapan sa sitwasyon nila sa buhay. So, tayo yung instrumento. Bawat isa sa atin nandito ngayon, 28, 30 tayo kanina, bawat isa sa atin dito. Ang aking hiling ay maging instrumento tayo, maging daluyan tayo ng pagpapala sa mga taong nasa labas. Kasi sila, yung mga tao na yan, nananalangin din yan, lumuluhod din yan na sana darating ang panahon yung bigat sa balikat. By the way, Pilipino, Pilipinas. Mabigat ang sitwasyon ng ating bansa sa ngayon. Aywan ko kung nararamdaman niyo yan. So, ito po, yung kabigatan po na yan, sana maging instrumento tayo at tayo'y magdala ng kunting kagaanan. Maging biyaya tayo sa bawat isa na nasa labas. So itong F3, nakita niyo na rin sa mga kumita na dito. Nakita niyo na rin kung paano ito magbibigay at patuloy na nagbibigay araw-araw ng biyaya financial. So ipaabot na po natin. Itong dalawang kamay natin na to, i-extend natin. I-extend natin itong dalawang arm natin na to para abutin yung ating mga kababayan dyan sa labas. Huwag tayong mahiya. Start. Ikwento ang F3 project, ang ating Financial Freedom Fighter Project. Kasi napakabigat ng sitwasyong financial ng mga tao na nasa labas na hindi pa nakakaalam ng F3. So sa mga nasa F3 na, patuloy na kumikita, congratulations sa bawat isa sa atin. Dahil alam niyo po bang ang F3 ay isa itong asset. Ano yung asset? Kalakal na pwede mong ibenta anytime. Ang kagandahan sa asset natin, high asset, high value asset. Bakit siya high value asset? Ang binebenta po natin, kumbaga, ang binebenta kasi natin, hanap buhay. Sinong aayaw sa hanap buhay? Diba? Ang binebenta natin, araw-araw kumikita. So, yun lamang po. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Paano po mga kasama? Magandang araw. At sana po itong balitang to ay wag nating sarilinin. Tandaan nyo nakakita tayo ng biyaya, wag nating sarilinin. Ikwento natin unang-una sa pamilya natin, sa asawa, sa anak, sa kaibigan. At wag po tayo na mag-judge. Ang gagawin lang po natin, magsabi at magkwento. Wag natin silang hatulan na hindi maniniwala o manenegative. Hayaan nating ikwento natin sa kanila. Baka magkasisiyan. Ikaw pala, Mare. Ikaw pala, pare. Kumikita ka pala dyan. Di mo sinabi. O para maiwasan natin yon, sabihan mo na. Kaya sa pananalita pong yan, maraming salamat. Ikaalat natin itong mabuting balita. At inaasahan ko po na sa susunod na meeting natin, God willing, bukas po, mag-invite na po kayo na makakasama natin dito. Dahil gagawin na nating gabi-gabi to. Bakit gabi-gabi? Araw-araw nga tayo nagtatrabaho sa daily wages natin 8 oras, 10 oras Ito, hanggat maaari, less than 2 hours. Yun po. Hindi po tayo gagaya sa nagbababad. Kaya sa pananalita pong yon, maraming salamat po. At makinig lang po tayo. Pagkatapos, intindihin at sumunod, lahat tayo yayaman. One shot in a lifetime. Magandang araw po. Sa ngayon po, over and out sa mga kasama natin. Maraming salamat po.